Naranasan ni Macron ang panganib ng kamatayan sa Syria matapos gawing lehitimo ni Trump ang Syria at sumabog ang mga bomba malapit sa hotel na tinutuluyan niya sa Damasco. Nangyari ang pag-atake nitong Martes, ikapito ng Hulyo, 2026 sa ikalawang araw ng pagbisita ni Emmanuel Macron sa pamahalaan ni Ahmed al-Shara, ang bagong makapangyariang lider sa Syria na nagpatalsik kay Bashar al-Assad. Ngayon, sinusubukan niyang ibenta sa kanluran ang imahe ng katatagan. Maligayang pagdating sa palasyo ng bayan at bagong Syria. Ngayon, sa silid na ito, natitipon ang pulso ng mga hilaw na materyales ng industriya at ekonomiya. Ang sino mang gustong maramdaman ang pulso ng mga tao sa mundo, makikinig sa eroplano, titingin sa paliparan, susuriin saan hindi nauubos ang enerhiya at tubig, pagmamasdan ng pagtatayo ng ospital at magbabasa tungkol sa pabrika at refineria. Inaanyayahan kayo ng palasyo ng bayan upang makita ang propetikong landas ng aming bansa. Hindi tinamaan si Macron dahil umalis na siya sa lugar at nasa palasyo ng Pangulo nakikipagpulong kay al-Shara nang yanigin ng mga pagsabog ang lugar ng Four Seasons at ng Ministeryo ng Turismo. Ayon sa otoridad ng Syria, 18 ang sugatan kabilang ang pulis at wala pang umaako ng responsibilidad. Sa mga balitang lumabas sa unang mga oras, may ulat ng 3 pagsabog. Kinumpirma ng mga internasyonal na ahensya na 2 improvised na bomba ang sumabog. Sa labas ng perimetrong pansiguridad ni Macron, nagpatuloy ang bisita pero matindi ang mensahe. Ang bagong Syria na sinubukang yakapin ni Macron kasama ang kumpanyang Pranses at suporta ng kanluran ay hindi pa rin nakokontrol maging ang mismong puso ng kabisera. Sino ang gustong umatake kay Macron? Bakit pumalpak ang Damasco sa pinakasimbolikong pagbisita ng bagong rehimen? Paano naging tagagarantiya si Trump ng bagong Syria? Ikukwento ko lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Naganap ang pag-atake sa sensitibong lugar sa Damasco, malapit sa Four Seasons Hotel, Ministeryo ng Turismo at Pambansang Museo. Ano to? Si Macron ay nagpalipas ng gabi sa hotel at umalis ilang sandali bago magtungo sa palasyo ng Pangulo. Nagkaroon ng mga pagsabog matapos umalis ang delegasyon. Ayon sa pamahalaan ng Syria, natukoy na ng seguridad ang mga pampasabog at sinusubukan na nilang kumilos nang maganap ang pagsabog. Ipinakita ng pangyayari ang pagkukulang na tinatago ng pamahalaan ni Ahmed al-Shara. Dumating si Macron sa Syria para magbukas ng pinto, magpakitang gilas bilang lider na Europeo na kayang makipag-usap sa bagong kapangyarihan sa Damasco at ipakita ang Pransya bilang katuwang sa muling pagtatayo. Nangyari ang pag-atake habang ipinapakita niyang handa na ang Syria na muling makabalik sa pandaigdigang diplomatiko at pang-ekonomiyang ugnayan. Itinuring na makasaysayan ang biyahe dahil ito ang unang pagbisita ng isang pinuno ng Estado mula sa Yunyong Europeo sa Syria mula nang bumagsak si Bashar al-Assad noong 2024. Dinala ng Pranses ang mga ehekutibo ng Total Energies at Cepis CMA-CGM, 2 higanteng kumpanyang Pranses na konektado sa enerhiya, transportasyon at lohistika. Ang agenda, reconstruksyon, kontrata, komersyal na koridor, abyasyon, bangko at pagbabalik ng ilang ari-arian ng dating pamilyang Assad. Nais ng Pransya na agad sumali sa bagong laro sa Syria. Pumirma ang CMA-CGM ng kasunduan para mag-operate ng kargamentong panghimpapawid sa paliparang pandaigdig ng Damasco at magsimula sa mga dry ports. Tinalakay ng Total Energies ang kontrata ng pagdiskonekta at eksplorasyon. Ginamit ni Ahmed al-Shara ang pagbisita para sabihin gusto niya ang Pransya bilang pangunahing kasosyo. Sinabi niya na pagkatapos ng krisis sa kipot ng Hormuz, napagtanto ng mundo ang halaga ng mga ligtas na komersyal na koridor at muling naging mahalaga ang heograpya ng Syria.
Pahintulutan ninyo akong magsalita tungkol sa dakilang Syria, isang estratehikong pinahinang rehiyon na nag-uugnay sa dagat Mediterranean, Golpo at Iraq at ilang oras lang mula sa aking ruta. Pagkatapos ng krisis ng nakaraang 5 taon na naranasan natin, iniiwan ng mundo ang mga halaga tulad ng buffer zones, paglalakbay at royalty at may kahalagahang geographical. Ipinapakita ng talumpati ang ambisyon ng bagong pamahalaan, gawing daanan ng Syria sa pagitan ng Golpo, Iraq, Turkey at Mediterranean. Kapag nagiging panganib ang dagat, ibinebenta ng Damasco ang matibay na lupa bilang solusyon. Doon pumapasok ang suporta ni Trump. Matagal nang kinikilala ng Pangulo ng Estados Unidos si Al-Sharah bilang mahalaga sa muling pag-aayos ng gitnang silangan. Noong Hunyo, sinabi ni Trump na kinausap niya ang leader ng Syria tungkol sa Hezbollah sa Lebanon. Pinuri rin niya si Al-Sharah, sinabing hindi siya isang Boy Scout pero gumawa siya ng kahangahangang trabaho para pag-isahin ang Syria. Ipinahayag dito ang pustahan ng Amerika na gamitin ang bagong gobyerno ng Syria laban sa impluensya ng Iran at sa Hezbollah, kahit na ito ay may mabigat na nakaraan at mahina ang seguridad. Sinikap ni Macron, puna ng puwang ng Europa sa parehong pustahan, habang si Trump ay nagbukas ng landas sa politika, pumasok naman ang Pranses sa pamamagitan ng negosyo, diplomasya at simbolikong kapital. Pinakita ng mga bombang malapit sa hotel ang panganib ng pagmamadali. Nais ni Al-Sharah ng internasyonal na pagkilala, pondo sa muling pagtatayo at mawala ang imahe bilang dating komandanteng konektado sa Al-Qaeda. Ang mga karagdagang pagsabog sa sentro ng Damasco sa kasagsagan ng pagbisita ng isang pangulong Europeo ay nagsasabi sa mundo na ang transisyon ay puno pa rin ng bitak. Ayon sa mga analista na nakausap ng international na media, maaring ang delegasyon ng Pransya ang target. May nakayanang yumanig sa Damasco? Kapag gusto ng bagong Syria, magpakita ng pagiging mapagkakatiwalaan. Nangyari ang pag-atake ilang araw matapos ang pagsabog sa kapehan malapit sa palasyo ng Katarungan sa sentro ng Damasco. Nagdulot ang pag-atake ng mga namatay, nasugatan at hinala sa mga selula ng Estado Islamiko at grupong gustong sirain ang transisyon. Nakababahala ang mga sunod-sunod na insidente dahil pinapakita nitong hindi ito hiwalay na kaso. Isang labanan nito para sa kontrol, takot at autoridad sa kabisera na nais kumbinsihin ang mga dayuhang mamumuhunan na handa na itong tumanggap ng puhunan. Sinusubukang magpakitang moderado ang bagong pamunuan ng Syria, ngunit may duda pa rin mula sa relihiyosong minorya at panloob na grupo. Nangako si Al-Sharah ng inklusibidad, ngunit nagkaroon niya matinding karahasang sektaryan sa Syria matapos bumagsak si Assad. Ang mga Kristiyano, Druze, Alawite at iba pa mga grupo ay patuloy na nagmamasid sa bagong pamahalaan ng may pag-aalala. Ang pag-atake sa simbahang Mar Elias sa Damasco noong 2025 ay lalong nagpatibay sa takot ng mga Kristiyano. Alam ito ni Trump, ngunit kumikilo siya based sa lohika ng lakas. Para sa kanya, si Al-Sharah ay maaring matatag para harapin ang Hezbollah at bawasan ang impluensya ng Iran. Ang problema, kapag ang leader na may ganitong nakaraan ay nakakakuha ng basbas ng Washington at binibigyan ng pulang karpet ni Macron, lumalakas ang tanong, binibili ba ng kanluran ang tunay na katatagan? O baka umaasa lang sila sa ibang autoritaryong leader para lutasin ang lumang problema? Lalo pang nililinaw ito ng usapan tungkol sa Lebanon. Binanggit na ni Trump ang posibilidad na tumulong ang mga puwersang Syrian laban sa Hezbollah. Hayagang tinanggihan ni Al-Sharah ang ideya ng pagpasok sa Lebanon na sinasabing maaari itong magpasiklab ng mga tensyong sektaryo. Nagbabala si Macron laban sa interbensyon ng Syria sa hangganan ng Lebanon. Patuloy ang pressure ng Amerika at naging bahagi na ng mas malaking laro ang Syria. Kasama rito ang Israel, Iran, Lebanon, Turkey at Estados Unidos. Pumasok ng buong puwersa ang Turkey sa usaping ito. Pinuri ni Trump si Recep Tayyip Erdogan at sinabing naging makapangyariang militar na bansa ang Turkey. Relasyon. Lumakas ang militar ng Turkey sa ilalim ng Pangulo. Alam ng mga tao, hindi alam ng mga tao kung gaano talaga sila kalakas. At marami silang gamit mula sa atin. At marami silang magagaling na sundalo. At hindi yun basta-basta sinabi. Ang Turkey ang ikalawang pinakamalakas na militar sa NATO at gayon ay tulay sa pagitan ni na Trump, Al-Sharah at ng bagong kaayusang pangsiguridad sa gitnang silangan. Dahil sa Pangulo, alam mo, maganda ang relasyon namin sa bagong leader ng Syria at napakahusay ng ginawa niya. Sa loob ng 1 taon at kalahati pinag-isa niya ang bansa
at maganda ang relasyon ko sa kanya. May nagsabi, medyo mahigpit siya. Inaprubahan ko siya kasama ang Pangulo. Pareho namin siyang gusto at mahusay ang trabaho niya. Mahusay ang trabaho niya at napag-isa niya ang lahat. Hindi madaling trabaho yon. Sa Ankara, sinabi ni Trump na nais siyang tanggalin ang parusa sa Turkey at pag-aralan ng pagbebenta ng F-35 fighter jets na may direktang epekto sa balanse ng militar sa reyon. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit pumunta si Macron sa Damasco bago ang summit ng NATO sa Turkey. Sinubukan ng Pransya na makisali sa talakayan sa Syria bago pa man bumuo ng bagong kaayusan ang Washington at Ankara sa reyon. Gusto ni Macron magmukhang mahalagang lider ng Europa. Kaya niyang makipag-usap kay al-Sharraq at makipagkasundo sa muling pagtatayo at ilagay ang mga kumpanyang Pranses sa sentro ng pagbangon ng Syria. Habang sinusubukan ni Macron na ipakita ang sarili niya sa labas ng Pransya, kumukulo naman ang politika ng Pransya sa Paris. Si Marine Le Pen ay pinayagang tumakbo sa pagkapangulo sa 2027 ng korte, pero kailangan siyang sumailalim sa elektronikong pagmamanman sa loob ng 1 taon. Ibinaba ng korte ang panahon ng diskwalifikasyon pero pinanatili ang hatol sa maling paggamit ng pondo ng European Parliament ng kanyang partidong National Rally. Para sa maraming konserbatibo, malinaw ang politika. Kapag lumalakas ang kanan, nagiging labanan ang sistemang panghukuman. Hindi nagkomento si Macron sa desisyon kay Le Pen sa press conference sa Syria dahil hindi raw dapat magsalita ang presidente tungkol sa desisyon ng korte. Ang Pangulo ng Pransya ay nasa Damasco para bigyan ng legitimasyon ng gobyerno na may nakarang jihadista, abang ang kalaban niya sa bansa ay may mga restriksyon na posibleng makaapekto sa eleksyon. Nais ni al-Shara ibenta ang Syria bilang ligtas na daanan matapos ang krisis sa Hormuz. Ngunit sa araw ng pagdating ng pinakamalaking bisitang taga-kanluran sa kabisera, mas malakas pa rin ang putok ng mga bomba kaysa sa mga kasunduan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at mag-ambag sa pananalapi sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa screen. Suportahan ninyo kami, isang independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Malaking tulong ang inyong ambag para magpatuloy kami.